Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa cognitive development theory. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa cognitive development theory. John Piaget is well known for his ideas about how our thinking changes as we grow up from being babies to adults. Si Mr. John Piaget ang proponent ng cognitive development theory. Ang cognitive development theory ay binubuo ng 4 na stages. Nariyan ang sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage at pang-4 ay formal operational stage. Ipinakikita sa cognitive development theory na nagbabago yung paraan ng pag-iisip ng isang individual kada tumatanda o nagkakaroon ng edad. Ito ay nangyayari once maipanganak ang bata hanggang siya ay tumanda. Thinking skills grow because of a mix of things we are born with, like our abilities and the things around us like what we have learned. Ibig sabihin lang, yung kakayahan natin o paraan ng pag-iisip natin, nagbabago ito sa pamamagitan ng mga natural na mayroon na tayo at pati na rin kung paano tayo sineshape ng environment na kinalakihan natin. Kids go through 4 different stages as they grow up. Each stage shows how they learn and understand things in different ways. Ang una nga ay the sensory motor stage na nangyayari from birth to 2 years old. Ang ikalawang stage ay the pre-operational stage na nangyayari 2 years old to 7 years old. At ang ikatlo naman ay the concrete operational stage na nangyayari naman from 7 to 11 years old. At ang ika-4 na stage naman ay the formal operational stage na nangyayari 11 years old and beyond. Sa bawat stages na yon ay iba-iba yung description at bawat stages o bawat umaangat yung stages, mas dumarami rin yung kaalaman ng isang individual. When a child learns, it is not just about getting facts. They also need to build a mental picture of how things work, called a schema. Every kid goes through the stages in the same order, though not all at the same speed. How kids grow is decided by how their bodies mature and what happens around them. Para kay Mr. John Piaget, lahat ng bata ay dumadaan sa same order ng stages. Ibig sabihin, sensory motor stage muna, after nun mapupunta sa pre-operational stage, sumunod concrete operational stage at panghuli ay yung formal operational stage. Hindi pwede na yung ibang bata pre-operational muna tapos yung iba nasa formal operational na kahit kapapanganak pa lang. Hindi, dahil lahat ng bata ay nag-undergo sa same order ng stages. Oo, nag-undergo sa same order ng stages, yun nga lang hindi magkakasabay-sabay. Ibig sabihin, may mga bata na after ng sensory motor stage, kahit wala pa silang 2 years old, ay nasa pre-operational na sila. May mga bata naman na sobrang talino na kahit 5 years old pa lang sila, nasa concrete operational na sila. Ibig sabihin, kahit na same order lang yung mga bata, may mga pagkakataon na may mga batang nauuna at may mga bata namang nahuhuli. At normal lang yon. John Piaget didn't say that kids reach a certain stage at a specific age. Even though descriptions of the stages usually mention around what age most kids reach each stage. Kanina, may mga nabanggit akong ages sa bawat stages. Halimbawa, sa sensory motor stage, birth to 2 years old. Sa pre-operational naman, 2 to 7 years old. Hindi ibig sabihin na kapag tumungtong yung bata sa 2 years old ay automatic na nasa pre-operational na siya. Hindi. Meron pa rin pagkakaiba-iba yung bawat individual.
Katulad nga ng binanggit ko kanina, may mga bata na nauuna at may mga bata rin namang nahuhuli. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Cognitive Development Theory, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!